prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Isang maganda at mabiyayang umaga po muli sa inyong lahat, mga magulang ko't kapatid. Isang kagalakan ang muli tayong magkakasama-sama sa umagang ito para magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna isandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na punong-puno ng kasiglahan ng aming lupang katawan. At ganun din ang aming mga puso, Panginoon, tunay nga na sa mga taong nananabik na marinig ang iyong mga salita, alam namin, Panginoon, na ang araw na ito ay magiging pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na
mabigyan ng malawak na pangunawa upang ang tunay na mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin ay tumimo sa aming mga puso at hindi lamang po ito aming basta marinig, kundi ito po ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat sa mga paalala mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga na kailangan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, lalong-lalo na sa panahon ngayon na tumitindi ang kahirapan, problema sa iba't ibang sulot ng daigdig, lalong-lalo na sa aming bayang Pilipinas, dakilang Diyos. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay at umaasa pa rin kami, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Lalong-lalo na ang mga anak mo, Panginoon, na walang inaasahan kundi ikaw. Dakilang Diyos, palalimin mo pa ang aming pagkakilala sa iyo. At nawa, Panginoon, lumakas at tumibay ang aming pananampalataya. Ikaw lagi, O Panginoon, ang aming aasahan sa buhay po namin ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong aralin o ang pagbubulay-bulayan po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 51, talatang 1 hanggang 17. Pero dahil ito po ay may kahabaan, nais ko pong basahin na lamang ang talatang 10 hanggang 11 at pahapyaw po nating dadaanan ang mga naunang talata. Ito pong Salmo 51 ay isinulat po ni David at ito po ay kanyang kahilingan o ito po ay panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Kaya't dito po isinulat ni Haring David, kung atin pong babasahin ang mga talata mula sa umpisa, dito po ay tunay na nagdanas si David ng kabigatan sa kanyang puso. Dahil mula po nang siya ay makonfront o he was confronted by Prophet Nathan, no na-realize niya po yung kanyang napakalaking pagkakamali na nakagawa siya ng malaking kasalanan sa ating Panginoon dahil ang pagkakasabi po sa kanya ni Propeta Nathan, no, na kinuha mo na si Bathsheba sa kanyang asawa, pero no, nag-isip ka pa rin ng paraan para patayin, no, si Urias na asawa po ni Bathsheba. Ito pong si Urias ay isang punong kawal at tunay nga na naging tapat sa kanya, pero dahil sa kanyang pagnanasa, natalo po siya, no, ng kalaban, nadaig siya ng kasalanan at hindi po niya napigilan ang kanyang sarili na siya ay magkasala sa harap ng Panginoon. At nang na-realize nga po niya ang kanyang pagkakamali, ang kagandahan po dito ay buong pagpapakumbaba siyang lumapit sa Panginoon. No, bagamat nakagawa po siya ng kasalanan at ang dahilan na siya po ay tumalikod sa ating Panginoon, he breaks his covenant to the Lord. At dito po siya nakaramdam ng kabigatan sa kanyang puso. Kaya siya po ay lumapit sa Panginoon at sinabi po sa unang talata na ito pong paglapit ni David ng may pagpapakumbaba sa Panginoon ay makikita po natin na tunay nga yung kanyang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Yan po ay humingi siya ng awa. No? Sa verse 1, sinabi po yan, at sa verse 2, dalangin niya ay linisin ang kanyang karumihan. Patawarin siya sa kanyang kasalanan. At sa verse 3 at verse 4, kinilala niya ang kanyang pagkakasala at inamin niya ito sa Panginoon. Handa niyang tanggapin kung ano ang maging kahatulan ng Diyos at marapat siyang parusahan, wika pa ni David. So dito po sa ating babasahin sa verse 10, ito po ang kanyang kahilingan sa ating Panginoon. At ang una po niyang hiniling sa Panginoon na sinasabi, no, dito sa talatang 10 at talatang 11, na ito po ang aking babasahin sa inyong harapan, na ganito po ang pagkakasabi. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Talatang 11, sa iyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. So dito po makikita natin sa dalawang talata, ano po yung unang hiniling ni David? Ang sabi po dyan, after he breaks his covenant to the Lord, sa kanyang pagtalikod sa Diyos, hiniling po niya, create a pure heart in me, O God, and put a new and loyal spirit in me. Yan po ang kanyang sinabi. Hiniling niya na likhaan siya ng isang pusong tapat at kaalinsunod nito ay bigyan siya ng bagong damdamin, renewing a right spirit or a right attitude. Kung binago ng Diyos ang ating puso, dapat kasama dito ang pagbabago ng ating attitude o ng ating pag-uugali. So dito po sa talatang 11, hiniling niya na huwag siyang iiwan ng banal na espiritu. Ayaw niyang mawalay sa presensya ng Diyos. Pagkat alam niya po na pag nawalay tayo or pag nawalay siya sa presensya ng Diyos, hindi niya mararanasan ang kagalakang dati niyang nadama noong siya ay kabataan pa, na hindi pa siya nakagagawa ng kasalanan. Magiging magulo at wala ng direksyon ng kanyang buhay. Kaya nga po ito ang hiniling niya, na huwag siyang mawalay sa presensya ng Diyos. At hindi po niya ito magagawa. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbabago ng ating buhay. Kaya nga po mga kapatid, lagi nating babantayan ang ating mga puso. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na patindi ang krisis na ating nararanasan sa ating bansa at ganun din yung nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang bansa o iba't ibang sulok ng daigdig. Tunay nga na ito ay nakakaapekto sa atin. Nagkakaroon tayo ng kabagabagan, hindi mapanatag ang ating kalooban, lalong-lalo na ang ating mga kababayan na salat sa pamumuhay. Itong pagtaas, hindi mapigil na pagtaas ng bilihin, ito po ay malaking dagok sa ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan. At dito po madalas nakukuha ang ating atensyon ng ating kalaban. So dapat sa panahon ng tayo ay nagdaranas ng kahirapan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Lagi tayong nakatuon sa ating Panginoon. Tunay nga na kahit po yung mga taong malapit sa ating Panginoon, gaya po ni Haring David, mapakalapit siya sa puso ng Panginoon. Pero si David po ay natukso. Nagkaroon siya ng pagnanasa kay Bathsheba na naging dahilan ng kanya pamuling pagkakasala na pinapatay niya pa ang kaniyang punong kawal, ang kaniyang tauhang si Urias. So dito po itinuturo sa atin na kahit na anong lapit natin sa ating Panginoon, huwag po nating tigilan ang pag-aaral, pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat once na tayo ay nawalay ng lamig, dito po, ito ang hinihintay ng kalaban, na pasukin niya yung pagkakataon sa buhay natin. Guguluhin niya ang takbo ng ating pamumuhay. Kaya sinasabi po dito sa ating talata na pinagbubulay-bulayan na kung tayo ay makagawa ng kasalanan sa harap ng ating Panginoon, huwag po tayong mag-atubili na lumapit. Kasi alam po natin na kung tayo lamang sa ating sarili, hindi po natin kayang linisin ang ating mga puso. At hindi po natin mararanasan yung kapayapaan sa buhay. Kayo mga kapatid, pag kayo ay nakakagawa ng kasalanan, ano po ang inyong nararamdaman? Ano po yung naidudulot nito sa ating buhay? So dito po sinasabi, wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Panginoon. Kailangan nating lumapit. At tayo po ay magpasiyasat sa ating Panginoon. Aminin natin ang ating kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. At alam ko po na ang ating Panginoon ay maawain, mapagpatawad. Kung nakikita ng Diyos ang ating mga puso,
no, na tayo ay handa na siyang papasukin. Alam ko po na ang Diyos ay babaguhin ang ating puso. Ituturo niya sa atin ang tamang landasin kasi hindi po rin sapat na sabi po dito is create a new heart, no? Bigyan niya tayo ng bagong puso, pero kasama po ako'y naniniwala pag binago ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin, kaalinsunod po niyan yung pagbabago ng ating pag-uugali. No, babaguhin ng Diyos ang lahat. Kasi kung alam ng Diyos na handa na tayo na papasukin siya sa ating puso, ang Diyos ang magtuturo sa atin ng tamang daan para tayo ay hindi mawalay sa kanyang presensya. So tayo po ay manatili, no? Huwag po tayong magsawa, manghimagod, no? Tularan po natin si David na sa kabila ng kaniyang pagkakasalang nagawa sa Panginoon, lumapit siya at humingi ng tawad. At yung kanyang paglapit na yun sa Panginoon ay alam niya na sa paghingi po natin ng kapatawaran sa Panginoon, tayo po ay makakaranas din, no, ng kaparusahan or ng consequences sa ating mga nagawang kasalanan. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Na andon, papatawarin tayo ng Panginoon. Pero, no, gaya po ni David, ang sabi po dyan ni David, ay handa niyang tanggapin, no, ang kahatulan ng Diyos, no, marapat siyang parusahan. So, alam po niya na sa kanyang ginawang kasalanan, no, meron pong karampatang parusa, no, o pararanas sa iyo ng Panginoon. Hindi po pwedeng tayo ay matapos na humingi ng kasalanan is okay na ang lahat. Dapat po patuloy nating bantayan ang ating puso. At umaasa po ako na sa mga nararanasan nating kahirapan, no, anumang bigat, palala ng palala itong krisis sa ating bansa at sa buong mundo, alam ko po na ito ay magiging hadlang, no, at maaaring ito ang samantalahin ng kalaban para tayo ay mahulog sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, tayo ay magpakatatag. Alalahanin po natin na hindi kailanman nagnais ang Panginoon na tayo ay mamuhay sa kadiliman. Inalis na po tayo doon eh. Kaya tayo po ay nahango na sa madilim na buhay, dapat tayo ay manatili na doon sa daang itinuturo ng Diyos para makamtan po natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. At alam po natin na sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. So sa atin po mga kapatid, isang paalaala na alam ko na alam ng Diyos ang ating mga kahinaan at lahat po tayo ay may kanya-kanyang kahinaan. Pero sana po, no, manatili tayong panghawakan ang salita ng Diyos dahil ang Diyos lamang ang makagagawa ng mga bagay na gaya ng paglilinis ng ating puso, pagtuturo ng tuwid, no? At tayo'y mamumuhay sa katotohanan, no, ayon sa kanyang nais. Kasi alam ko po na kung ang ating mithiin, no, ay nakaayon sa naisin ng Diyos, no, alam ko po na ang Diyos ang patuloy nakikilos sa ating buhay. So tayo po, mga kapatid, no, hinahamon ko ang bawat isa sa atin na tayo po ay manatili, no, gawin po natin ang ating magagawa. Alam po natin na ang ating dapat tahakin ay ang daang itinuturo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ako po ay naniniwala na kahit anong lakas ang hatak ng sanglibutan, no, hindi po tayo matitinag kung tayo ay nasa Panginoon at ang Diyos ang nasa sa puso natin. Kaya mga kapatid, tulungan po natin ang ating mga sarili, bantayan natin ang ating mga puso, na sana po ay tayo'y manatili, no, na nanghahawakan sa salita ng Diyos, magpalakasan po tayo, at patuloy nating saliksikin ang salita ng Diyos upang mapalalim pa ang ating relasyon sa Kanya at mapagtibay ang ating pananampalataya. So tayo po ay sandaling manalangin.
Dakilang Diyos, salamat po sa mga sandaling ito na ipinagkaloob mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa panahon na kami ay na ibinibigay mo po sa amin para mapagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na sa panahon na ito na punong-puno ng kaguluhan at halos hindi kami mapayapa. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita na siyang nagiging daan para kami, o Panginoon, ay mapanatag. Tulungan mo po kami na lagi naming mabantayan ang aming mga puso at mapanatili naming maganda ang kalagayan nito sa iyong harapan. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong presensya. Ang dalangin ko, O Panginoon, huwag mo kaming susukuan. Marami kami, O Panginoong, ginagawang pagsalansang sa iyong banal na harapan. At minsan sa dala ng aming mga kahinaan, hindi po namin ito napaglalabanan. Kaya po, Panginoon, kailangan ka namin. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay maging matatag. Bigyan mo kami ng kalakasan na nagmumula sa iyo, upang anuman, O Panginoon, ang gawin ng kalaban, hindi siya, O Panginoon, magtatagumpay sa aming buhay, sapagkat ang Diyos na aming pinaniniwalaan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at mas malaki sa problema ang aming hinaharap. At ganoon din po, Panginoon, sa mga anak mo na patuloy na nakakaranas ng kahirapan, dakilang Diyos, akin po silang inilalapit sa inyo. Tulungan mo po, O Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, magkaroon sila, Panginoon, ng buhay na pag-asa, sapagkat ang aming Panginoon ay buhay. Panginoon, tulungan mo po sila ng mga pinanghihinaan, sila, Panginoon, na nagdarahop sa kahirapan, Panginoon, dala ng krisis na ito ng aming bansa at sa ganon din, O Panginoon, sa iba't ibang sulok ng daigdig. Alam ko, Panginoon, na marami ang mga anak mo na pinanghihinaan, dakilang Diyos, palakasin mo sila. Patuloy kang magpakahayag sa kanilang buhay. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na mapapaalala sa amin, Panginoon, na kailanman hindi mo kami pababayaan at nandyan ka na laging handang sumaklolo sa amin. Ikaw ang aming matibay na sandigan. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito ang aking hiling. Sana po, Panginoon, sa mga salitang aming naririnig tuwing umaga, dakilang Diyos, magpalakas ito sa aming buhay. At ito, O Panginoon, ay makadagdag ng kaalaman, makadagdag, Panginoon, ng pagkakilala namin sa iyo, sapagkat ito po ang aming kailangan, ang iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, ikaw lamang ang makapaglilinis ng aming puso. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasahan sa aming buhay. Kaya po, Panginoon, dalangin ko na sana, Panginoon, patuloy kaming magtagumpay sa pag-aaral ng iyong mga salita. Hinihiling ko po na palakasin mo ang bawat isa sa amin at patuloy kami, Panginoon, na magamit mo sa larangan ng paglilingkod. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin, sa aming mga kakayahan. At sana, Panginoon, magamit namin ang lahat ng aming mga talento, lahat ng aming kakayahan, una sa lahat, magbigay kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.